Balitang nakakagulat para sa mga senior citizens na Pilipino. Ang matagal nang hinihintay na Universal Social Pension Act ay sa wakas na pirmahan na bilang batas na nagsisiguro ng buwan ng pensyon na 6 na 2 para sa mga kwalipikadong senior citizens. Sa komprehensibong video na ito, aming ibabahagi ang lahat ng kailangan ninyong malaman tungkol sa makasaysayang pagbabagong ito at ihahayag ang bagong schedule ng pagbabayad simula September 202. Kumusta mga kababayan? Ngayong araw dala namin sa inyo ang pinakainaasahang balita na magbabago sa buhay ng milyon-milyong senior citizens na Pilipino sa buong bansa. Ang Universal Social Pension Act na nagsisiguro ng buwan ng pensyon na 6,2 para sa mga kwalipikadong senior citizens ay opisyal ng napirmahan bilang batas na nagiging makasaysayang milestone sa aming bansa sa sistema ng social welfare. Bago tayo sumubsob sa mga detalye, huwag kalimutang i-hit like button at mag-subscribe sa aming channel para manatiling updated sa mga pinakabagong balita at development tungkol sa government benefits at social services. I-click ang notification bell para hindi makaligtaan ang mahalagang updates na maaaring makatulong sa inyo o sa inyong mga mahal sa buhay. Simulan natin sa nakakagulat na announcement na nakakuha ng pansin ng buong bansa pagkatapos ng maraming taong pagdedesisyon at advocacy mula sa iba't ibang sektor. Ang Universal Social Pension Act ay sa wakas naging katotohanan. Ang makasaysayang batas na ito ay naglalayong magbigay ng financial security at dignidad sa aming mga matatanda. Kinikilala ang kanilang mga kontribusyon sa aming lipunan at tinitiyak na matutugunan nila ang kanilang mga pangunahing pangangailangan sa kanilang golden years. Ang bagong batas ay nagmandate ng buwan ng pensyon na 6,2 para sa lahat ng kwalipikadong senior citizens, isang malaking pagtaas mula sa nakaraang social pension program. Ang halagang ito ay maingat na kinalkula upang makatulong na matpan ang mga essential expenses tulad ng pagkain, gamot at basic utilities. Ang implementasyon ng programang ito ay kumakatawan sa commitment ng gobyerno sa pagpapabuti ng quality of life para sa aming mga matatandang mamamayan at pagtugon sa mga challenges na kanilang kinakaharap sa kanilang pang-araw-araw na buhay. Ngayon, pag-usapan natin kung sino ba talaga ang kwalipikado sa Universal Pension Program na ito. Sinasabi ng batas na lahat ng Pilipinong mamamayan na may edad na 60 taon pataas na hindi tumatanggap ng ibang pensyon mula sa government, institutions o private entities ay eligible para sa buwan ng benepisyo. Kasama dito ang mga senior citizens na hindi beneficiaries ng Social Security System SSS, Government Service Insurance System, GSIS o anumang ibang pension providing institution. Isa sa mga pinakamahalagang aspeto ng bagong batas na idaiwang implementation timeline nito. Ang Department of Social Welfare and Development, DSWD, ay itinalaga bilang primary implementing agency na nakikipagtulungan sa local government units upang matiyak ang maayos na distribusyon ng mga benepisyo. Ang departamento ay nagsimula na sa preliminary steps para sa implementation. Kasama na ang paggawa ng comprehensive database ng mga eligible beneficiaries. Tungkol sa implementation, pag-usapan natin ang exciting news tungkol sa payment schedule para sa September 2025. Ang DSWD ay kamakailan lang nag-unveil ng systematic distribution plan upang matiyak ang maayos at episyenteng pension disbursement. Ang mga payments ay i-release sa waves na naka-organize alphabetically ayon sa last names ng mga beneficiaries upang maiwasan ang overcrowding sa distribution centers at matiyak ang maayos na proseso para sa lahat. Para sa September 2025 distribution, ang mga beneficiaries na may last names na nagsisimula sa A hanggang F ay makatanggap ng kanilang pensyon sa unang linggo ng buwan. Specifically mula September 1 hanggang 7, ang mga may last names na G hanggang L ay makatanggap ng kanilang benefits mula September 8 hanggang 14. Ang mga beneficiaries na may surnames na M hanggang R ay magkakaroon ng schedule mula September 15 hanggang 21. At sa huli, ang mga may last names na S hanggang Z ay makatanggap ng kanilang pensions mula September 22 hanggang 28. Nagpakilala rin ang DSWD ng multiple payment methods upang gawing mas convenient ang distribution para sa mga senior citizens. Maaaring piliin ng mga beneficiaries na matanggap ang kanilang pensyon sa pamamagitan ng direct bank deposits, electronic wallet transfers o counter transaction sa mga authorized payment centers. Ang flexibility na ito ay naglalayong mag-accommodate
ng iba't ibang preferences at circumstances ng aming elderly population. Upang matiyak ang transparency at maiwasan ang fraud, nagpatupad ang departamento ng strict verification procedures. Lahat ng beneficiaries ay kinakailangang magsailalim sa one-time biometric registration sa kanilang local DSWD office o designated registration centers. Ang hakbang na ito ay crucial sa paggawa ng secure at accurate database ng pension recipients. Para sa mga nagtatanong tungkol sa registration process, pinadali ng DSWD ang mga requirements upang gawing mas accessible para sa mga senior citizens. Ang basic documents na kailangan ay kasama ang valid government-issued ID, proof of residence at certification mula sa kanilang local Senior Citizens Affairs Office na nagkukumpirma na hindi sila tumatanggap ng ibang pensyon. Nag-arrange din ang departamento ng home visits para sa mga seniors na nahihirapang maglakbay sa registration centers dahil sa health conditions or mobility issues. Ang impact ng Universal Pension Program na ito ay lumalampas pa sa individual beneficiaries. Yung mas mga economic experts ay naghuhula na ang initiative na ito ay mag-inject ng malaking fund sa local economies dahil ang mga senior citizens ay karaniwang ginugol ang kanilang pensyon sa basic necessities sa loob ng kanilang mga komunidad. Ang circulation ng pera na ito ay inaasahang mag-stimulate ng local businesses at mag-contribute sa economic growth sa grassroots level. Bukod pa rito, ang programa ay dinisenyo upang tugunan ng growing concerns tungkol sa elderly poverty sa Pilipinas. Sa pagtaas ng cost of living at healthcare expenses, maraming senior citizens ang nahihirapang makaaabot sa kanilang mga pangangailangan. Ang buwan ng pensyon na ito ay magbibigay ng crucial safety net na tumutulong na matiyak na ang aming elderly population ay makakapanatili ng decent standard of living at ma-access ang essential services. Ang funding para sa ambisyosong program na ito ay nasecure na sa pamamagitan ng iba't ibang sources kasama na ang government allocations at specific tax measures. Tinitiyak ng batas ang sustainable funding sa pamamagitan ng pag-incorporate ng pension programs at a national budget na may provisions para sa periodic reviews upang i-adjust ang benefit amount based sa economic indicators at cost of living. Upang suportahan ang implementation ng program na ito, ang mga local government units ay binigyan ng tungkulin na lumikha ng dedicated health desks at support systems para sa mga senior citizens. Ang buhay ito pa na magsisilbing one-stop shops kung saan maaaring magtanong ang mga beneficiaries tungkol sa kanilang pension status. Ay update ang kanilang impormasyon at humingi ng tulong sa anumang concerns na may kaugnayan sa kanilang mga benepisyo. Nagsimula rin ang gobyerno ng information campaign upang turuan ang publiko tungkol sa bagong program na ito. Iba't ibang channels kasama na ang traditional media, social media at community-based information dissemination ay gagamitin upang matiyak na lahat ng potential beneficiaries ay may kamalayan sa kanilang mga karapatan at sa mga hakbang na kailangan nilang gawin upang ma-access ang kanilang pensyon. Para sa mga pamilyang may senior citizen members, ito ay magandang pagkakataon upang tulungan ang inyong mamahal na matatanda sa paghahanda ng mga kailangang dokumento at pag-unawa sa registration process. Hinihikayat ng DSWD ang family support sa pagtitiyak na lahat ng eligible seniors ay maa-access ang kanilang mga benepisyo ng walang hindi kinakailangang komplikasyon o pagkakaantala. Ang implementation ng Universal Pension Program na ito ay kasama rin ng provisions para sa monitoring at evaluation upang matiyak ang effectiveness nito at matukoy ang mga lugar para sa improvement. Regular assessment ay isasagawa upang sukatin ang impact ng programa sa quality of life ng mga beneficiaries at gumawa ng kinakailangang adjustments upang mas mapaglingkuran ang aming mga senior citizens. Habang tinapos namin ang comprehensive update na ito, ay recap natin ang mga susing points tungkol sa makasaysayang development na ito. Ang Universal Social Pension Act ay nagsisiguro ng 6.2 buwan ng pensyon para sa mga kwalipikadong senior citizens na may mga payments na nagsisimula sa September T5 na sumusunod sa Systematic Distribution Schedule. Ang programa ay naglalayong magbigay ng financial security para sa aming elderly population habang nagko-contribute sa local economic development. Tandaan kung nakatulong sa inyo ang impormasyong ito, pakipakita ang inyong suporta sa pamamagitan ng pag-hit sa like button at pag-subscribe sa aming channel. I-share ang video na ito sa inyong pamilya at mga kaibigan lalo na sa mga may senior citizen relatives
na maaaring makinabang sa program na ito. Ang inyong engagement ay tumutulong sa amin na maabot ang mas maraming tao na nangangailangan ng mahalagang impormasyong ito. Para sa future updates tungkol sa program na ito at sa ibang government initiatives, manatiling nakaabang sa aming channel. Kamit kami na dalhin sa inyo ang accurate at timely information tungkol sa mga policies at programs na nakakaapekto sa mga Pilipinong mamamayan. Sama-sama nating tiyakin na ang aming mga senior citizens ay makatanggap ng suporta at dignidad na nararapat nila sa kanilang golden years. Huwag call utang ay hit ang like button. Mag-subscribe sa aming channel at i-click ang notification bell upang manatiling inform tungkol sa mga pinakabagong development sa Universal Pension Program na ito at sa ibang mahalagang balita. Hanggang sa aming susunod na update, maraming salamat po sa inyong lahat. Kung nakatulong sa inyo ang video na ito, paki-hit ang like button at mag-subscribe sa aming channel para sa mas maraming updates tungkol sa government benefits at programs. Huwag kalimutang i-click ang notification bell upang manatiling updated sa aming pinakabagong content. I-share ang video na ito sa inyong mga kaibigan and family members na maaaring makinabang sa impormasyong ito. Sama-sama nating tulungang ikalat ang kamalayan tungkol sa mahalagang program na ito para sa aming mga minamahal na senior citizens. Maraming salamat po.